Ngayon mga paps, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga dapat ninyong i-check bago kayo mag long ride o kahit every week dapat ninyong i-check bago kayo mag long ride. So syempre number one dyan, engine oil. So siguraduhin natin na pag mag-check tayo ng engine oil, malamig yung ating makina or yung ating sasakyan ay naka-idle ng matagal o nakapatay na yung makina ng matagal. So check nyo lang yan, siguraduhin nyo lang na nasa full siya palagi. Kung kulang, dagdagan ninyo. Pero pag kulang yan, i-check ninyo yung ilalim, baka naman may tagas kayo kasi normally hindi yan dapat nagbabawas, ano. So yan, engine oil number 1 nating i-check. Pangalawa is yung ating coolant. Ayan. So yung ating coolant, siguraduhin na natin na nasa full yan palagi. Kung kulang, dagdagan. Pero i-evaluate nyo rin, ano, kung sakali man na mababa, dapat i-check ninyo yan, no. Then pangatlo is yung ating brake fluid. Yan, siguraduhin natin na nasa full yung ating brake fluid. Although bumababa ng konti yan pag duminipis yung ating brake pad. So i-evaluate natin yan. Then yun, itong terminal lang ating battery, siguraduhin natin na mahigpit yung terminal ng ating battery. Then check din natin yung ating windshield washer na nasa full, no, para kung sakaling maglilinis tayo ng windshield, okay na okay. Then yun, yung ating headlight, no, siguraduhin natin na okay siya, both. Then okay din yung ating signal light, okay. Then syempre yung nasa likod natin, yung ating brake light, tsaka yung ating reverse light. Yan, so yan yung mga i-check natin bago natin paandarin yung ating sasakyan. Now once na na-start natin yung sasakyan, okay, doon natin i-check naman yung vibration at tsaka yung sounds ng ating sasakyan. So kung sakali man na yung sounds ng ating sasakyan may narinig tayong kakaiba, i-evaluate natin. So ito yung pinaka-suggestion ko sa inyo, no. Pag tinanggal ninyo yung sasakyan ninyo doon sa inyong parking slot, i-check ninyo yung pinagtanggalan. So kung merong tagas or anything na liquid na unusual, like kulay ng coolant or kulay ng oil or transmission oil, ipa-check nyo kagad yan kasi may possibility na may nagtatagas kayo. Or yun, brake fluid din, kung nasa bandang side ng gulong, brake fluid. Kung nasa side ng engine, yung engine oil. Kung nasa side ng transmission, sa engine natin. Kung dito sa bandang harap naman, kulay ng coolant, sa coolant natin. So yun yung initially na check dapat natin, no, pag tayo ay maglo-long ride. Although marami pang dapat i-check, like yung belt natin, no. So yun mga paps, no. Kumbaga bago tayo mag long ride, dapat ini-evaluate natin yung ating sasakyan talaga, kung kumusta ba yung kanyang ride, and kung okay ba talaga yung kondisyon. Yan pala, yung mga gulong natin, yan, check din natin yung, yan pala, check pa na natin yung ating gulong. Yan, yung gulong natin, tire pressure, siguraduhin natin na nasa tamang yung ating tire pressure, no. So dapat natin yan, dapat okay na okay yung ating tire pressure. Then yun, pag in-start natin, pag i-start na natin yung ating sasakyan, okay, dapat okay na okay. Kumbaga walang ibang ilaw dyan kundi yung sa handbrake and yung yan, makita ninyo, handbrake lang dapat. Di tayo naka seatbelt. So pag nilagay natin yung ating seatbelt, so lagay mo natin yung seatbelt natin. Yan. So pag naka seatbelt na tayo mga paps, okay, dapat
Yan na lang ang makikita natin, yung handbrake na lang. Pwedeng pag cold start, nakailaw yung blue temperature sign. Then eventually after mga 5 minutes, dapat mawawala na yon. Other than that, dapat wala nang ibang ilaw. Then syempre, okay dapat yung vibration ng ating sasakyan, okay yung tinatawag natin na tunog, vibration, para assure tayo na wala talagang problema. So yun mga paps, no, ilang yung mga kailangan ninyong i-check kung sakali mang kayo ay magra-ride, o at least sana every week check ninyo yung inyong sasakyan, especially yung sa engine oil, dipstick. Check ninyo yan mabuti kasi isa ang oil sa mga reason kung bakit nagtatagal yung ating makina. Then ganun din sa transmission fluid. So ang recommendation ko dyan sa engine oil, at least every 5,000 kilometers dapat pinapalitan ninyo. Okay, kahit sabihin natin polysynthetic mga paps, okay yun. Then sa transmission fluid naman, at least 40,000 kilometers or 2 years, kung ano man yung mauna. Then sa coolant naman, ganun din, 40,000, although pwede daw umabot hanggang 80,000 kilometers, o between doon, palitan nyo na, or 2 years. Then ganun din sa brake fluid, 40,000 kilometers or 80,000 kilometers, replace nyo na. So then yung belt, ganun din, hanggang 80,000 kilometers. So depende talaga sa gamit ng kotse, no. Para sa akin, mas okay na unahan natin yung problema. So yun yung pinaka-suggestion ko sa inyo, unahan na natin kung ano man yung sa tingin natin for replacement na, di replace na natin para wala na tayong problema. So yun lang yung pinaka-suggestion ko sa inyo, no, pag kayo ay magkukotse. Tas yung gulong, yung tire pressure, sundin niyo yung recommended na PSI, okay, para mas magamit niyo ng matagal yung gulong niyo. Then ganoon din naman sa yun, yung brake din natin, brake pad, brake shoe, check din natin yan. Yung iba nakikita na yung brake shoe, yung brake pad nila so meron diyang parang kanal. So pag nakita ninyo na halos manipis na or gapiso na lang, palitan nyo na. Masisilip naman yan, nasisilip naman normally. So yun na yung mga pwede nating i-check na para mas magtagal yung ating sasakyan. So mga paps, no, yun, reminders ko sa inyo, unahan na ninyo yung problema, at kumbaga, kung sa tingin niyo for replace na, edi i-replace nyo na, 'di ba? Para at least wala kayong magiging issue sa daan. Okay? So yun mga paps, no, kayo, ano ba yung ginagawa ninyong pag-check sa inyong sasakyan kung sakaling kayo ay maglo-long ride, o every week ano ba yung mga tinitingnan ninyo para masigurado ninyo na wala kayong problema sa kalsada? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.